Ito ang katolo pa to. Ayan, nag-aasubo siya. Piguwasan kita dyan eh. Sige, mangbabash pa kayo. Sinasabi ko sa'yo. Hindi na ako iyakin ngayon. Strong na ako. Strong! Hindi. Thank you kay Flora Madarang 7070. Thank you po. Kung ako sa inyo, magpakulay na lang kayo. Huwag kayong magbabash. Pangit yung tingnan. Hindi. Sabi nila, pag pinapatulan daw yung bash, ano daw yan? Magpapapansin palagi. Ay, pag ako pumatol sa'yo, baka mawalan ka ng ganang kabuhay. So cool. Salamat. Minsan na ako pumatol ng basher kasi sayang yung time ko at yung attention ko na dapat sa mga tao lang na mabuti yung butsi. Ikaw na asawa ng butsi mo. Ayan, napansin ka na. Nakalimutan ko lang anong pangalan mo. Pag i-mention ko yung pangalan mo, wasak ka talaga sa mga Charmy Amelio. Thank you po. So ayan, mga kababayan ko, musta po kayo? Dito na naman pa ako. Welcome po kayo sa aking YouTube channel, mga kababayan ko dyan, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa ng mga OFW. Musta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan at palayo sa karamdaman. Saan man kayo panig ng mundo naroon. Okay? Mga kababayan ko dyan, dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, alam kong nanonood kayo sa mga hinahangan ko sa ating vlogging dito sa aking channel, Radio Channel. Subscribe lang po kayo, like, share, and comment. At no skip pa. Okay? So ito, magbibigay ako ng comment, mga kabayan ko, sa isa sa mga hinahangan natin charity vlogger na si Krishna. Okay? Pero bago ko mag-umpisa, shoutout muna sa mga hinahangan natin charity vlogger, kay Pugo Biyahera, sa kanyang team, kay Kalinga Prab, Kuya Bal, Atin Ate Jack, kay Miss Ivana Alawi, kay Senator Rapi Tulpo, kay kay Tatay Tekram, at kay Daddy Frankie. Shoutout kay Ka-Business, Papa Dins TV. Okay? Tuloy lang po tayo. So, bibigyan lang ako ng comment reaction doon sa napod kong live video ni Krishna na kung saan ito si Krishna galit na dito sa mga bashers. Punong-puno na talaga ang salok kung tawagin natin. Itong si Krishna. Napipiko na rin sa mga bashers. Kasi pag palagi pumapasok itong mga bashers doon sa kanyang live at kung ano-ano siguro ang pang-iinsulto ang ginagawa o mga anong comment ang ginagawa at nababasa niya, kaya pinapatulan niya na rin ito mga bashers, di ba? May mga nag-comment nga doon na sa comment section na wag na patulan yung mga bashers. Tama naman, sabi ni Krishna, tama naman, pero sobra eh. Pabalik-balik na lang sila at kung ano-ano mga sinasabi. Ang masaklap nito mga kabayan, kung alin pa yung may edad, sabi niya, matanda na, yung pa nang babasa kanya, yung ilang mga matatanda. Sabi niya. At marami naman ang nanonood kay Krishna sa kanyang live ng matatanda, okay naman. So, hindi lahat ng matatanda na nanonood kay Krishna ay nambabas. Pero may iilan doon na nambabas sa kanya. Kaya, sabi ni Krishna, kung malapit-lapit lang sa kanya, ibibigwasan niya na ito. Di ba? Mga kabayan ko. Kumuha ko ng video clip, panoorin niyo mamaya. Papakita ko lang sa inyo. Ngayon, sabi niya, kung alin pa yung matanda, yung pa yung, yung malakas mang insulto. Mambas. Sabi niya gano'n. Na kung tutuusin, dapat, dahil matatanda na sila, dapat, magdasal na lang sila, magdasal-dasal, dahil ilang araw na lang ang binubuno nila dito sa mundong ibabaw. Tama naman, di ba? So, gano'n ang nangyayari. Talagang marami ang nambabas kay Krishna. Talagang hindi siya tinitigilan. At hindi natin alam kung ano ang naging kasalanan ni Krishna
sa kanila. Di ba mga kababayan ko? Comment lang kayo kung tama ang sasabi ko. Tapos meron pa doon, sabi niya doon, meron pa doon na kinukumpara sa iba. Na kung tutuusin, wala naman siyang kapariha. Si Krishna. Ba't siya ikukumpara sa iba? Di ba? Talagang itong mga bashers na to, talagang walang kumpay na pambabas ang ginagawa kay Krishna. Di ba? Siguro na kakaroon sila ng nauudyukan itong mga bashers na ni Krishna doon sa ilang mga reactor na against kay Krishna. Di ba ganun yung mga verse ko? Maaari, ganun eh. Parang na-influensyahan nila. Na-influensyahan ng ilang mga reactor na against kay Krishna itong mga bashers. Pwede mangyari yun, di ba mga viewers ko? Pwede mangyari yun eh. Comment lang kayo ha, sabi ko. At subscribe lang po kayo. So, ganun siguro nangyayari. Kaya itong mga bashers, pag pumapasok doon sa live niya, hindi may iwasan na mabasa yan ni Krishna. At sumasagot si Krishna. Bagamat gusto niyang hindi patulang, pero talagang pumapasok doon sa live niya eh. At kung ano-ano sinasabi sa comment section. Kaya nababasa ni Krishna. Siyempre, ito si Krishna, nababasa. Siyempre, pag nabasa niya, masakit nga naman sa damdamin niya. Pag nababasa yung mga ganun. Di ba ganun yung mga kabayan ko? Talagang walang tigil eh, itong mga bashers na to eh. Kaya sabi ni Krishna, kung malapit-lapit lang sa kanya ito, bibigwasan niya na eh. O, di ba? Yan naman talagang napipikon lang si Krishna. Sa totoo lang, sabi ni Krishna, marespeto ako sa matatanda. Pero kung itong matanda naman na ilan na hindi marunong rumispeto sa kapwa, paano siya re-respeto ng iba? Di ba ganun yung mga kababayan ko? Ito panoorin natin yung comment, yung sagot ni Krishna at anong sinasabi ni Krishna dito sa mga bashers niya. Okay? Panoorin natin kaya anong sila. Kumenta po kayo ha. Ito ang katulong patong. Ayan, nag-aasuhan siya. Pigwasan kita dyan eh. Sige, mambabash pa kayo. Sinasabi ko sa'yo. Hindi na ako iyakin ngayon. Strong na ako. Strong! Hindi. Thank you kay Flora Madarang 7070. Thank you po. Kung ako sa inyo, magpakulay na lang kayo. Huwag kayong magbabash. Pangit ka tingnan. Hindi. Sabi nila, pag pinapatulan daw yung bash, ano daw yan? Magpapapansin palagi. Ay, pag ako pumatol sa'yo, baka mawalan ka ng ganang kabuhay. So cool. Salamat. Minsan lang ako pumatol ng basher kasi sayang yung time ko at yung attention ko na dapat sa mga tao lang na mabuti yung butsi. Ikaw na asawa ang butsi mo. Ayan, napansin ka na. Nakalimutan ko lang anong pangalan mo. Pag i-mention ko yung pangalan mo, wasak ka talaga sa mga Charmy Amelio. Thank you po. Hindi pwede ma-ignore yung buzzer. Ala, Lindol. Lindol guys. Naglindol sa inyo. Lindol. No. Charis. Not all beef smoke will make you... Ayun, Lindol. Lakas ang trip ng aso. Diyan siya nagpapaano. Ayan ang aso. Parang naglilindol. Okay lang yan, minsan patulan ng bash. Oo nga, kasi pag hindi mo papatulan, parang papansin na masyado eh. Kaya para marinig din nila yung kung
Ano I'm sorry. Vilma Sagolyo. Bakit naman ang pangalan? Pero yun na ito yung nagbabash. Alam niyo ba guys, ganito kasi yun. Pag matanda ka na, dapat magdasal-dasal ka na lang palagi. Lalo na pag pangit ang ugali mo. Kasi, ilang araw ka na lang sa mundo tapos hindi ka pa magdadasal. Dapat magdasal ka na lang. Kaysa nang babash ka dito. Tapos, isa pa, dapat yung ugali, binabagay sa itsura. Oo. Kasi, alam mo yung guys, yung mga, ngayon, sa panahon ngayon, kadalasan yung mga mahilig manlait, yung mga matatanda na pangit, yung mga walang magagawa sa buhay, tutuusin lang. Naiinis talaga ako, ang daming basyo ngayon. Pakialam iba. So, naiinis talaga ako eh. Kasi yung iba, pag dawi ako nagla-live, nababasa ko yung iba, minsan nag-chat pa sa akin, yung mga nangbabash. Tapos yung iba, sa live, comment sa mga vlog ko, gano'n. Tapos napakabawa na. Kinakumpara, Tagalog na lang. Kasi mahirapan, mababash na naman kayo. Hala. Tapos, yung kinukumpara ka sa iba, tapos, ano bang pakiram po dyan sa iba? Magkaiba talaga kami. At hindi talaga, wala talaga akong kapariha. Kasi tambalos-los ako. Tambalos-los. Ganito kasi yan. Kung kami sabi, huwag mo na patulan yung basher, huwag mo na kami. Totoo naman, kasi hindi naman dapat eh. Kasi minsan kasi naiinis lang talaga ako. Lalo na pag yung mga sinasabi is yung iba below the belt na. Below the belt? Oo. Yung iba parang na nakakainis na. Yung iba hindi naman kita kilala. Makapagsabi ka ng ganyan, parang pigwasan kita eh. Nasa malapitan ka lang. Yung ganun. Pero sa personal talaga, sobrang marespeto talaga ako sa matanda. As in, parang pag sa may nakita ko, parang matanda yung kahinaan ko. Matanda tsaka pamilya. Ganun. Pag may nakita ko matanda, lalo na pag sinasabi ko na sa sarili ko, pag mayaman ako, ganun. Pero pag matanda na pangit ang ugali, hindi kasi binabase yung sa edad yung respeto eh. Sabi na, respetuhin mo yun kasi matanda yun. Paano ko siya re-respetuhin? Paano kita re-respetuhin kung ikaw, di mo rin ako kaya respetuhin? Or pati sa sarili mo, di mo nga kaya ma-respeto. Sasabihin, re-respetuhin kita. Tapos sasabihin niyo, pag pinatulang kayo, sabi niya, yan si Chris na walang modo, walang respeto. Paano ka din nare-respetuhin kung di ka rin marunong respeto, di ba? Kasi alam mo kung paano maging kasi sa totoo lang, sabi ang dami kong kaibigan na matanda. Totoo lang. Sa totoong buhay, sobrang dami kong kaibigang matanda. Kasi, kung pinapakitang respeto sa akin, kasi magkaiba kasi yung nakikisama ka lang or sa nire-respeto mo talaga. Magkaiba din yung, may mga nakakasama din akong na matanda pa sa akin, pero alam kong plastic. Ayan, kayo ko din makipagplastikan, pero hindi mo yun halata. Pero ang dami ko lang sinasabi kasi naiinis na kasi ako. Kadalasan kasi, kasi nang nanonood sa akin, or followers ko, mga matatanda. Pero bakit wala ba kayong anak na babae? Or wala ba kayong, wala ba kayong mga apo na babae, gano'n? Mayaman ba kayo lahat para makapagsabi kayo ng ganyan? Hindi ba kayo dumadaan sa paghihirap? Ganon. Wala ba kayong ganang ugali? Kasi lahat naman tayo may pangit na side may pangit na ugali. Lahat tayo. So, ayun, di ba? Mga kababayan ko.
Napanood natin. Talagang punong-puno na talaga si Krishna. Talagang napipiko na siya. Nasabi natin napipiko na siya. At ito naman yung gusto-gusto talaga ng mga bashers, yung mapikon si Krishna. Pero, yung pagkapikon ni Krishna, ay talagang, ano to, yung pagkapikon ni Krishna, yung para bang pabiro, di ba? Kasi sa comment section lang naman niya, pabiro, yung pagkapikon niya. Aba, kung magkikita nga naman sila itong bashers na to, kung harap-harapan, baka mabigwasan nga siya ni Krishna. Di ba? Mga bayan ko. Sabi niya, kung malapit-lapit ka lang sa akin, bigwasan na kita di ba? So, ganon si Krishna. Idinadam pa rin niya sa biro. Tama naman siya Kung alin pa yung matanda, yung pa yung malakas mang asar sa comment section, yung malakas pa mambas. Tapos ayun pa mga pangit ang ugali. Di ba, mga kabayan? Natama, dapat, sabi ni Krishna, magdasal-dasal na siya dahil malapit na siya mawala sa mundong ibabaw. Ilang araw na lang binubo na sa mundong ibabaw. Dapat magdasal-dasal na lang siya. Pero hindi Lalo nang iinis Di ba mga kababayan ko? So, ganun. Huwag naman tayong advice ko lang naman sa mga bashers ni Krishna. Huwag naman ganun. Kung papasok kayo sa live niya, magbigay galang naman kayo. Pumasok na rin lang kayo sa live niya, mag-comment lang kayo na maganda para mapulutan ng aral. Hindi yung mambabas kayo na hindi kayo tuloy ginagalang. Kahit sa comment section lang, hindi ka na ginagalang. Di ba? Yung magsasalita ng ganun sa'yo, pag narinig mo yun masakit sa'yo yun Alam kong hindi mo siya nakita harap-harapan, o ganun, hindi ka rin niya nakikita harap-harapan. Pero pag narinig mo yung sinasabi niya, yung kasagutan doon sa comment section mo, pagsabihan ka ba naman na bigwasan kita, malapit-lapit ka lang. Di ba? Pag narinig mo yun, ikaw nagbigay ng comment na ganun, ano mararamdaman mo? Di ba? Ano mararamdaman mo? So, sabihan ka ni Krishna, bigwasan kita. Kung malapit-lapit ka lang sa akin, bigwasan na kita di ba? Masakit yun. So, doon makikita mo na hindi ka tuloy ginagalang ng tao. Magbibigay ka ng comment, para magpasalamat sa'yo. Halimbawa, bibigyan kita example, kung hindi ka natuturuan na ikaw na bashers ni Krishna. Sabihin mo kay Krishna, ingat ka lagi sa pagmimisyon mo, sa pag-vlog mo, ingat ka lagi. Pag nabasa ni Krishna yun, ang sasabihin ni Krishna sa'yo, salamat po sa palaala. Di ba ang sarap pakinggan? Di ba? Ganun yung mga kababayan ko. Ngayon, kung ang comment mo wala kang modo. Krishna, wala kang modo. Wala kang utang na loob. Sasagutin ka ni Krishna. Teka, ba't ako magkakaroon ng utang loob sa'yo? Hindi naman kita kilala. Di ba ganun yung mga kababayan ko? Ganun yun Hindi ka naman kita kilala. Ba't ako magkakaroon ng utang loob sa'yo? Ganun yun si Krishna. Ang sagot niya. So, pangit. Pag napanood mo. Di ba? Pangit. Pag ganun. So, ganun lang. Respetuhan lang. Kahit sa comment section lang, igalang mo yung kapwa mo, sasagutin ka rin ng magalang. Di ba? Yung magpasalamat lang sa'yo malaking bagay na Di ba? Magpibigay ka ng comment na maganda, tapos nagpasalamat sa'yo, maganda na. Ganun yun. Pero kung maganda, pangit yung comment mo, sasagutin ka rin ng pangit. Di ba ganun yun? Yan ang consequence niyan. Kaya tama lang nasagutin kay Krishna. Tama lang. Siyempre yung tao napipikon din. Tao lang yan Di ba? Kaya mo itong ilang mga against to kay Krishna, walang katigil-tigil sa pambabasa kay Krishna. Akala nila mapapabagsak nila si Krishna. Nagkamali sila.
lalong nagiging matatag si Krishna. Di ba mga kabayan ko? Tumit lang kayo ha, kung tama sasabi ko. Lalo nagiging matatag si Krishna. Hindi siya papaapekto sa mga bashers na yan, lalo sa ilang mga reactor na naninira kay Krishna. Yung ilang reactor dyan, nagalit-galit kay Krishna, manigas kayo. At ito lang masabi ko sa inyo, lalo na sa mga bashers si Krishna, ang kakapal ang mamukha ninyo. Di ba? Kumit lang mga kabayan ko ha, ang kakapal ang mamukha ninyo, kayong mga bashers si Krishna at kayong mga ilang reactor na against kay Krishna, ang kakapal ang mamukha ninyo. Yan ang totoo. Di ba? Sila sa akin mga kabayan ko, kahit pa paano nakaganti na rin tayo. Di ba? Shoutout kay Krishna, huwag ka patatalo dyan sa mga bashers niya. Inggit lang sila sa'yo. Yan ang totoo nun. Okay? Yun lang po mga kabayan ko. Comment lang po kayo at subscribe dito sa aking YouTube channel, Randy Channel. Subscribe, like, share, and comment. At no skip. Okay? Yun lang po. Bye! Ingat po lagi. Pagpalain po tayo ng pumay kapal.